Po mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 14, 2025 at tayo ngayon ay punta dito yan sa may Launchpad Building sa may Sheridan Street, corner ng Reliance Street, Buhayang Bato, Mandaluyong. At dadalhin po natin yan sa The Grove Tower C, The Grove Julio E. Rodriguez Jr. Ogong, Pasig po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Nakuha po. Yan, nakinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Ay, Diyos ko. Dito tayo. Dating Congressman na to, dudulog na ang komisyon sa Korte para ay in contempt pa ang dating kongresista ng Albay. Samantala, magpapamahagi ang pamahalaan ng 10,000 pisong ayuda sa mga magsasaka na malubhang naapektuhan ng pagbagsak ng presyo ng palay. Inanunsyo ito ng Pangulo sa pakikipag-usap sa mga magsasaka sa Claveria, Cagayan matapos patunayaan ng Union Water Impounding Dam. Narito ang pahayag ng Pangulo. Meron tayong pinaplano tigna 10,000 yung mga nalugi dahil sa pagbagsak ng bilihan ng palay. Napagtatanong ng Pangulong Marcos sa mga magsasaka na matiis na nasa 13 piso lamang ang presyo ng kada kilo ng palay doon. Kasabay nito,
ating mga report, unahin natin report mula sa Malacanang. Ang palasyo gusto matiyak na tatoy sa korte ang mga kaso kaugnay sa mga anomalyang flood control project. Ang detalye mula kay Aris Cortin. Let's start dito please kami. Isolet. Naka-Elisea, kalma lang daw. Yan ang mensahe ng Malacanang sa gitna ng pagkainis ng marami na may mapalagot sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Sa press briefing, sinabi ni Palace Nurse Officer Pierre Castro na hindi maaaring amuahin ang investigasyon. Kailangan kasi anya ng matitibay na ebidensya para masigurong tatayo sa korte ang isasampang mga kaso. Gusto pa ni Castro na anuman karami ang kaso, maliwala rin kung sa huli ay mababasura lang dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ayon sa opisyal, hayaan ang Independent Commission for Infrastructure na kumpletuhin ang mga dokumento para maganda ang kalabatan ng mga kaso. Ang mahalaga naman anya ay masimulan na ito at sumited ang administrasyong Marcos na may mapalagot sa pagluskay ng pondo ng taong bayan. Narito si Yusek Castro. Ano po ba ang mas tatanggapin? Nakapagsampa ng maraming kaso? Sure tayo, makaliwanag San Miguel kahit maski hanggang second lane. Tapos sulo pa. Traffic kasi sa ano eh, saan ka ba pinapadaan? Traffic sa estansya. Doon ka San ba- Miguel din po tayo May pinatira. tao. Secretary Claire Castro. Sa director dito para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Ulet. Samantala, Senator Cheese Escudero nanindigang legal ang tinanggap na donasyon noong eleksyon mula sa isang kontratista. Tayo mabalitang yan. RH28, Raymond Dastaan. Raymond. Mayor Danny Tigran, Senador David Tigran, pero legal ang donasyon na kanyang tinanggap mula sa isang kontrakto ng 2022 election. Kanyang committing counter affidavit sa Commission on Election sa palitan ng kanyang abogadong si Atty. Ramon Isquera ay Dimitri Escudero na wala silang nilapat na batas ng tinanggap ang 30 milyon pisong campaign donation mula sa kontrakto ng si Lawrence Luciano ng Center West Construction and Development Incorporated. Tatlo ni Esquera ang donasyon ay diniklara sa Statement of Contributions and Expenditures Consulte ng Senador alinsunod sa nakasarayan at alitunto niyang kapag-eleksyon. Kumpiyansa ang kapo ni Escudero na papanig sa kanila ang batas. Tungkol dito ng Senador sa emisyong show of order sa kanya ng COMELEC. Ang Center West Construction and Development Incorporated ay kabilang sa 15 construction companies na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na kabilang sa mga may malaking questionable flood control project. Dito si RH20, Raymond Tapas para sa Isang buwan lang tumagal yung issue, namatay na yun. Maraming salamat Raymond at Maas. Pares pa ang batas natin na Chairman George Garcia. Yung election rules natin sa France. Bakit lakay? Kasi yung dating presidente ng France, si President Nicolas Sarkozy. Noong 2007 presidential election sa France, tumanggap siya ng campaign fund kay donasyon mula kay Libyan leader Colonel Muammar Gaddafi. After 18 years, ayan, ngayon lang na-convict si former President Sarkozy ng France at pinatulong matulo ng 5 taon. Yes. Samantala, Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction Workers, isinusulong naman sa Kamara sa harap ng mga nangyayaring kalamidad ngayon. Aris number 12, Tribunal Fiscalin, Lilty. Naka-Elisea, panahon na para madagdagan ang benepisyo at trabaho ang working condition ng mga frontliner na kamutisaya ang buhay sa panahon ng kalamidad. Sinutulong ni Representative Brian Yantuan ng Second District ng Parañaque ang Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers sa House Bill 2239. Ang Yantuan katuwang ang mga magagawa ito sa panahon ng disaster response operations kaya dapat lang napahalagahan at pangalagaan natin ang kanilang kapakanan. At Yantuan ang pagkakamang sa kanila ng mga karapatang ito ay magsisilbing incentive at inspirasyon para magpatuloy sa kanilang profesyon bilang mga tagapagligtas ng kanilang komunidad mula sa mga kalamidad. Kabilang sa mga benepisyong sinutulong ni Yantuan ang pagkakaloon ng hazard allowance, unprotected equipment, gamot at compensation sa work-related injuries and sickness. Nakapaloob din sa bill ang trust fund para
naman sa mga anak o dependent na mga CRRF workers sa kanil sila ay nagawin ng liability. Itinutulong ni Congressman Yanfu Aranil sa harap ng mga sumunod na bagyo at lindol sa bansa. Ang kanyang tribunal para sa CRE, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, Congressman Martin Romualdez ibinangging tumanggap ng kickback mula sa flood control project. Binababalik ng ICI sa susunod na linggo. Dito tayo mabalitang yan. Argentine Giselle Ricafort, Giselle. Stella, ibinangging ni Dr. Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission sa infrastructure na tumanggap siya ng kickback mula sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay ICI Executive Director Atty. Brian Osaca, kabilang sa mga itinanong ng komisyon kay Romualdez ang di umano at sinusod sa kanya ng mga pera. Nakabalitaan niya ang dating House Speaker sa ICI sa susunod na linggo upang maitanong o matanong kaugnay ng isinumiti niyang affidavit. Sa pagdinig kanina, sinabi ni Osaca na walang ibinawit na pangalan si Romualdez sa flood control scandal at binanggit lamang daw na yung mga tao may kinalaman sa proseso ng paggawa ng national budget. Tumanggi naman ang executive director na pangalanan yung mga ito sa media pero napatakda rin niya silang imbitahan ng komisyon. Pakinggan natin si Osaca. Wala kang increase na possible, sinabi niya na position yung mga tao na involved dun sa budget process. So yan yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first, no? But we will inform you once we have invited them. Pinag-aaralan na raw ng ICI kung ipakocontempt sa korte si Saldico na umisnap sa kanilang sabina para sana dumalo sa kanilang pagdinig kaninang umaga. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, Armed Forces, kakasuhan ang mga nagpapakalat ng balita tungkol sa gross military projects at iba pang mga fake news. Aring number 52, Edniel Parosa Benjamin. Edniel. Sakay maghahain ng kasong kriminal ang Militang Lakas ng Pilipinas laban sa mga nagpapakalat ng malisyosong impormasyon layong siraan naman ang militar. Ayon kay AFP spokesperson, Colonel Virgil Padilla, kabilang dito ang mga nagpapamalita na may 15 billion pesos na halaga ng ghost projects sa mga military facility. Una nang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Flores Jr. na posibleng basing lamang ang natapos sa ilang proyektong deklaradong completed. Ang nabis ito ng hindi pa pala po dito. Hindi pa niya sa papasinado, hindi AFP ang mahawak ng pondo ang dapat na infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Sa ngayon, ang consolidation o muna ang AFP para sa gagawin itong legal na handa. Pakinggan natin ang AFP spokesperson. Nakauwi na sa mga pamilya, mga nilalaki pang Israeli hostage, ang kapamamay dating tutumamat sa Gaza. Kung saan sabay na ikinitara mismo ni UN President Donald Trump ang pagkatapos ng 2 taong digmaan sa pagkita ng Israel at ng Hamas. Tumas daw sa Israeli conflict ng napalaya habang natin ang ilibong Palestine prisoners at hindi pa na nakabalik rin sa kanilang mga pamilya. Narito sa UN President Donald Trump. Now at last, not only for Israelis but also for Palestinians and for many others, the long, painful nightmare is finally over. Samantala, kasalukuyang nasa Middle East Trump kasamang batang mediator para isang summit upang pagkaluhan naman ang maging kinabukasan ng Gaza pagkatapos ng digmaan. Nagpapatapos po ng Egypt sa mga bansang tumulong tama para sa pagpasa ng unang free at peace agreement niya ng Amerika. Habang kabilang sa pag-uusapan ang reconstruction ng Gaza upang makabalik na rin sa kanilang normal na buhay ang mga citizen. Ito si James Galangin ng DZRH TV. Ulang sa Pilipinas, ulang sa Pilipinas. Maraming salamat, James. At ang ating balitang sport, aba sa idol. Ating senador Manny Pacquiao, aba muling sasabak sa ring. Abay, lalaban
sa boxing sa January 2026. Sino ang makalaban niya? Mili Borja. Mili, please come in. Muling makikipagtulungan sa Filipino boxing icon Manny Pacquiao sa kanyang dating promotion na Top Rank para sa nakatagtag laban niya sa January 24, 2026. Magkakasama ni Pacquiao ang kanyang matagal ng advisor na si Michael Kong at dating promoter na si Baba Room upang ihanda ang kanyang pagbabalik sa ring. Sa ngayon, wala pa rin kumpirmadong kalaban si Pacquiao. Magugulit ang unang lumaban si Pacquiao sa ilalim ng Top Rank mula 2003 hanggang 2018. Kung saan siya naging isa sa pinakamalaking pay-per-view attraction sa kasaysayan ng boxing. Ang laban sa Enero ay susunod ang kanyang huling match noong Hulyo na nagtapos sa majority draw kontra kay Mario Barrios na nagmarka ng kanyang pagbabalik matapos ang pag-retiro noong 2021. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng TVRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wow, walang katubas-tubas sa Manny Pacquiao. Maraming salamat, Mili Borja. At dumako na tayo lakay sa ating showbiz break time news. Mga local Pinoy artists na humakot ng parangal sa kanilang mahusay na pag-arte, ilalamin sa report ni Angelica Cosme. Matapos ang higit 2 dekada sa industriya, proud na nasangkit ni Dennis Trillo ang kanyang kauna-unahang Gawad Urian Trophy. Para sa ika-48 edisyon ng Gawad Urian, si Dennis ang itinanghal na Best Actor para sa kanyang mahusay na pagganap sa Beauty and Elements of Entry na Green Moon. Ano binanya ng aktor ang idurang parangal sa higit 200 taong buho sa binibidang pelikula mula sa direksyon ng Big Tulay. Siyempre, special mention din ang kanyang misis na si Jenny Mercado. Siyempre sa aking mapagmahal na never supportive na pamilya na pinangmuno ng President Mercado. Kaya tapos, alam ko ito, at maraming salamat sa kanila sa suporta, kanilang pagsuporta sa lahat ng mga nais na gawin sa aking para sa personal na buhay. Agad namang bumuo sa pagbati para kay Dennis, kabilang na riyan sila Dingdong Gandel, Chris Cuenca, Rocco Destino at Turo Madrid na nagsabing saan yung tunay na inspirasyon ng aktor. Samantala, ito si Dennis sa Gawad Urian, sina Maylene Dizon at Rochelle Pangilinan sa Cinemalaya naman. Ang ating dancer si Rochelle di napigilan maging emosyonal na umakit sa entablado para tanggapin ang kanyang Best Supporting Actress Award para sa kanyang pagganap sa action fantasy movie na Child Number 82. Diyos ko! Oh my gosh, ako yung Cinemalaya ko po! In 40 meters, turn right onto Dona Julia Vargas Avenue. Habang si Maylene Dizon naman ang nakasamit ng trophy for Best Performance by an Actress in a Leading Role. Ang habang nilalaman ng Hydra ang kasaysayan star, idinaan sa kanyang
oras na to. Alo. Hirap pag tagal ko na rin hindi nag-drive. At ayan ang kabuhanan de Pasunto ng break time. Si Delia Macarpa. Honor po, Mayor Metro Park. Kasama Balansado Bonita and the Brad Miss Kay, Karen sa Omisita. Kita pa yung atin ang talo ni Direk na orasan. Sa oras. Alas 5:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality prime detergent. Ang oras ay hatid sa inyo ng Memory Plant Center ng Makati Med. Para next time sa labada, or time sa pamilya, Stan Big Life. Get into the light life with Stan Big Life. para next time sa labada, or time sa pamilya. Hello, I'm Cheryl Corte, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsules, dito ako bilip. Mahalagang paalala at MX3 Capsule ang hindi gamot at hindi dapat gamitin ng gamot sa anumang uri ng sakit. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay isinod mo. Dapat sa pamilya, isinod mo. Dapat ang patibay, isinod mo. Bakso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Bakso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hello, ako si Jojo Abe, isang pastry chef. Life is sweeter with MX3. MX3 Capsule, dito ako bilip. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Madaling masira ang sipin ng pamilya, kaya pala. Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class. Hotspot na to, hinihingi pa sa'yo, magpapadala kunyari ng password para yung password na yon na ipapadala sa'yo, para magkaroon ng access to sa phone mo. Oo, yun na yun. Oo. Yan. Makabubuting Yan yung magdala nangyayari talaga ngayon. Oo, Yung huwag click na the lang link. magpaganda magtanong kung talagang kailangan niyo ng wifi doon sa buwasan na kayo na libreng wifi. So, diba? Ito yung sex. Halimbawa lang, sa dami mo mong isang link, hindi mo alam kung na-compromise na yung phone mo. Pwedeng video kasi yan eh. Pwedeng, di ba, minsan mga pirated na nakabukas ka doon, di ba, nakapass na sila. Paano mo masasabi na compromise na yung phone mo? At pag na-compromise ba ang phone ay i-reset lang ba to? Or kailangan mo na magpalit? Paano po? Marami namang applications dyan na pwede natin i-download, lalo-lalo na yung mga verified applications. When it comes to yung testing or vulnerability assessment post natin, one such case is yung application na Uscol na para malaman mo kung yung vulnerability ng phone mo. Kung magandang gawin dito, pag ba, naging nakita natin na compromise na yung phone mo, magpalit ka na ng mga passwords mo. Hindi naman automatic pag reset ka, mawawala lahat yun eh, unless mag-factory reset ka ng phone mo. So, it's always better na exercise yung proper cyber hygiene natin na constantly nagpapalit tayo ng passwords every 6 months, tapos make it harder for them na parang a combination of letters. Hindi madaling pangulaan. Kasi baka yung mga kababayan natin, hindi nila madaling matandaan. Birthday nila, para ng asawa nila. Kaya madaling hulaan. Ayun, ako yung naman, yung update ng operating system. Kasi diba, yung iba ayaw agad-agad nag-update ng operating system. Ano ba dapat? Dapat ba laging updated? O okay lang na kahit lalo na sa mga lumang phone, ayaw naman nag-update? Yung mga lumang phone, minsan hindi
availability. Yung certain number of years lang na pwede may update yung phone. I think you have 6 to 7 years. Eh, dahil sa mga phone companies to, para hindi yung phone na yan, i-update mo. Pag-up, phone, bumili ka na ng bagong phone. Now, para sagutin na diretso yung tanong mo, mas maganda siguro mag-update ka parati. Pero kasi minsan yung update na yun, it causes some effects sa photo. Halimbawa, nakarinig tayo ng update, parang nagmamalfunction yung phone mo. Pag ganito yung nangyari, covered naman mo dapat ang manufacturer's warranty ng phone mo. Ibalik mo lang. Ano ba ang safe now? Face ID o yung mag-pin ka sa phone? Ako, mas maganda siguro yung mga biometrics natin, whether it's facial recognition, biometrics natin. Oo, kasi mas hindi madali makaya yan eh. Unlike pag yung phone number, ma-mirror lang yung phone mo, mauna ako sa mga photos mo, ma-access yung phone mo. Oo. Ayan, maraming salamat. Undersecretary Aboy Paraiso, ang acting Executive Director po ng Cyber Drug Investigation and Coordinating Center. Maraming salamat, sir, sa ulitin. Of course, Mama, Sandra. Pwede ka second lane, kuya. Kasi kumakaliwayan naman. Diyan, second lane. Pwede ka dyan. Dito ka, sa right. Hindi ba? Mahirapan na tayo doon pagdating doon. Hindi, maniwala ka sa akin. Nagawa ko to araw-araw. Ma'am, ito. Mahirapan tayo doon sa liwat. Kasi mabilis yung stoplight. Kaya Ito yung sinasabi ko, nakapila po kasi sila dito. Yung second second lane must turn left. Second lane must turn left. Nobody turns right. Kasi rightmost lane turns right. Second lane turns left. Kaya ko siya tinuturo sa inyo kasi kinakain to ng motorsiklo, itong lane na to. Kung pwede po ito, gitna. Hindi ko pa gagawa sa inyo kung bawal. Kaya ko rin pinagagawa kasi mabilis yung stoplight na yan eh. 5 kotse lang halos ang nakakatawid. Mas mainam na anya ang ganitong investigation kung saan na ilalahat ng mga inimbitahan ang lahat ng detalye kaugnay ng controversy sa budget. Hindi gaya anya na puro bigay ang namamayani mula sa mga halatang namumulitika lamang. Ebidensya anya ang mas dapat panibabaw at hindi ang pagsariling interes na nag-iilan. Muling ginate ng dating leader ng Kamara ang kanyang panagpunan sa buhay patungkol sa transparency at accountability. Wala siyang itinatago at wala siyang dapat na itago. Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Willie Delgado Jr., DZMM. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. May nangyari sa Maricor Tagalasan, DZMM. At sa ating pagbabalik, sa ating pagbabalik, nakaulit naman natin sa Ang bagal. Tapos kung ang stop niya sobrang tagal, yung go niya sobrang bilis. Hanggang sa maiipon yan, hanggang Lanusa, hahaba ng hahaba ng hahaba. Kaya maaga ako umuwi eh, kasi pag tinamaan mo alas 5 dyan, haba na yan. Buti may enforcer. Panginoon, pangalan po ng napakaraming mga kababayan natin pinatapa at sinadanta ng sunod-sunod na bagyo at pagbaha. Sa ngalan ng mga buhay na nawala at libo-libong nasaktan at nawala ng tahanan, ng napakalakas na lindol ang aming daigdig na panalangin at pagsusumamo ay yakapin mo po sila. Naramdaman ang aming mga namumuno na gawin ang tama sa lalong madaling panahon upang maisalba pa ang mga biktima at mas pagamot ang mga nasaktan. Yakapin mo po kami sa oras ng aming pangangailangan. Ito ang aming hiling at panalangin. Gate 2 po, sa susunod po. Doon po tayo malapit
Doon sa kabila. Pwede din pumasok doon. Dito ako nakatira, so pwede yan. Kasi yung tower ko nandun. Pag dito ka pumasok, ikutin mo yung buong compound. Kasi ito, building ko, nandito lang. Right, dyan. Masyado kang malayo. Palalayuin ka dun. Dun ka pumasok. Maliligaw ka pa. Sabi na ng drop off. Tower C. Kung kaya mong magmahal sa kanya, kaya ko rin. At pumayag siya. Kuya. Drop off po. Hello. Diretso. Sa susunod na driveway dyan. Tapos doon ka din babalik. Doon ka rin i-exit. Ikot ka lang. Yung kanan. Salamat. Ito yung progress po. Ano po? Kaya so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. National Value. So, kita-kita naman